Sa pagpapatuloy, 10 milya ang layo mula sa Furong Town sa Shaanxi Lumber Mill. Sina Liangdong, Zhang Li, Huang Fan, at Ziana, ay naglalakad sa paligid ng lugar upang mag-imbestiga. Sinabi ni Liangdong na ipinaalam ng mga tao sa Furong Town sa kanilang grupo na si Wang Jiangnong, na nagtatrabaho roon, ay hindi pa umuwi sa loob ng 2 araw. Dagdag pa ni Zhang Li na mahilig daw uminom si Wang Jiangnong at madalas na nag-iinom ng mag-isa sa lumber mill. Iniisip ni Zhang Li na hindi sulit ang kanilang oras para hanapin ang lasenggong matanda. Sumang-ayon si Huang Fan kay Zhang Li. Kailangan nilang maglakad papunta roon dahil walang mga kalsadang nagdudugtong sa lumber mill. Pareho nilang iniisip na nasayang lang ang kanilang pagpunta. Biglang huminto si Ziana, na nasa unahan nila. Sumenyas siya sa mga nasa likod niya na manahimik. Tumalikod siya at itinuro ang isang lugar sa unahan. Naging seryoso sina Liangdong, Zhang Li, at Huang Fan, at mahigpit na sumunod sa mga utos ni Ziana nang hindi na nagtatanong. Nagtago si Ziana sa likod ng isang puno, inihanda ang kanyang sandata, at dahan-dahang sumilip upang tingnan kung ano ang nasa harap niya. Ang nakita niya ay isang osa na inosenteng umiinom ng tubig. Tinanong ni Liangdong si Ziana kung may mabangis ba na hayop. Ipinaalam ni Ziana kay Liangdong na isang ligaw na wild deer lamang ang nakita niya kaya wala silang dapat ikabahala. Gayunpaman, natakot si Liangdong sa ginawa ni Ziana. Nasa isang liblib na lugar sila at alam nilang anuman ang mabangis na hayop na makasalubong nila, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Nagdesisyon silang tingnan ng gusali kung saan ginagawang tabla ang mga puno. Baka daw natutulog lang si Wang Jiangnong sa loob. Habang papaalis sila, tumingin ang osa sa kanilang direksyon. Parang puno ito ng puot, isang bahagi ng mukha, at katawan nito ay wala ng laman, at may piraso ng salamin na nakabaon sa leeg nito. Ito ang parehong osa na nahadjap ng kanilang bus papunta sa Furong Town. Nang pumasok ang grupo ni Ziana sa gusali, nakaon pa ang mga makina kaya inisip ni Liangdong na gising pa si Wang Jiangnong. Diretso silang pumunta sa silid upang tingnan kung nasa loob ito. Bago pa man sila makapasok, naamoy na agad ni Ziana ang malakas na amoy ng alak. Nang maamoy ito ni Liangdong, Zhang Li, at Huang Fan, napilitan silang takpan ang kanilang mga ilong. Nagtaka sila kung gaano karami ang nainom ng matandang lasenggo. Sinabi ni Zhang Li na hindi niya maintindihan kung bakit maraming tao ang mahilig sa alak. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang isang lalaking nakahiga sa kanyang kama. Nakatagilid ito kaya ang likod lang niya ang kanilang nakita. Iminungkahi ni Zhang Li na bumalik na lang sila at sabihin sa mga tao na hindi umuwi si Wang Jiangnong dahil lasing ito. Lumapit si Huang Fan kay Wang Jiangnong, niyugyug ito at tinawag upang gisingin. Hindi makapaniwala si Zhang Li na nakakaya nitong matulog ng mahimbing kahit sobrang baho sa loob ng kwarto. Nang hindi gumalaw si Wang Jiangnong, mas binuhusan pa ng effort ni Huang Fan na gisingin ito. Nang wala pa ring tugon, tinangka niyang iharap si Wang Jiangnong. Ngunit nang makita niyang parang nabubulok na ang kalahating mukha nito, nataranta siya. Agad siyang umatras at natamba. Biglang nagising si Wang Jiangnong, ang bibig niya ay nagbaluktot at bamuka ng sobrang laki, na parang isang mabangis na hayop. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis at hindi normal. May maitim na likidong tumutulo mula sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang ulo ni Huang Fan, pinagsakluban ito sa sahig, at kinagat ang leeg nito. Si Ziana lang ang agad na nakapag-react. Tinadyakan niya si Wang Jiangnong sa mukha para mapalayo ito. Sinamantala ni Liangdong ang pagkakataon upang tulungan si Huang Fan, na desperadong pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang leeg. Mabilis na binuhat ni Liangdong si Huang Fan. Tumayo ulit si Wang Jiangnong, galit na sumugod kay Ziana. Ginamit ni Ziana ang kanyang pana upang harangin ang kagat ni Wang Jiangnong. Mula sa malayo, iniisip ni Liangdong kung rabies ba ang dahilan ng kakaibang kilos nito. Habang kinakagat ni Wang Jiangnong ang pana ni Ziana, sinamantala ni Ziana ang pagkakataon upang sipain ito. Napalipad si Wang Jiangnong. Habang bumabawi ito ng balanse, mabilis na kinuha ni Ziana ang isang palaso mula sa kanyang lagayan, at pinakawalan ng isang malakas na pag-atake. Tumagos ang palaso sa noo ni Wang Jiangnong, na naipit sa dingding sa likod niya. Tinanong ni Zhang Li si Ziana kung bakit niya ito pinatay. Sinabi ni Ziana kay Zhang Li na tingnan ng mabuti kung buhay pa nga ba si Wang Jiangnong.
Nang lumapit si Zhang Li, napagtanto niyang para na itong isang zombie. Sinabi ni Zia na sa grupo na umalis na sila sa lugar na iyon. Ipinaalam ni Liang Dong kay Zia na nanawalan na ng malay si Huang Fan. Patuloy ang pagdurugo ng leeg nito dahil naputol ang ugat mula sa kagat ni Wang Jiangnong. Gusto ni Zia na bumalik sila agad sa bayan para magamot si Huang Fan. Sinabi ni Liang Dong na babuhitin niya si Huang Fan, at pinakiusapan niya si Zhang Li na pigilan ang pagdurugo. Nang papalabas na sila ng gusali, hinarap nila ang isa pang problema, pumasok sa loob ang mapaghiganting osa. Agad na naghanda si Zia na upang atakihin ang osa. Nang mapansin niya ang piraso ng salamin na nakabaon sa leeg nito, siya ay natulala. Napagtanto niyang maaaring ito ang usang nahadjep ng kanilang bus habang papunta sila sa Furong Town. Si Zhang Li, na may bitbit na bag ni Liang Dong, ay patuloy na pinipigilan ang pagdurugo ni Huang Fan habang nakatitig sa osa. Pinakawalan ni Zia na ang isa pang malakas na atake, ngunit iniwasan lang ito ng osa ng madali sa pamamagitan ng pag-ilag ng kanyang leeg. Nagulat si Zia na sa bilis ng osa. Inutusan niya sina Liang Dong at Zhang Li na manatili sa likuran niya, desidido siyang harapin ang osa ng mag-isa. Mabilis na sumugod ang osa kay Zia na, ngunit pabago-bago ito ng direksyon sa tuwing susugod, na para bang sinusubukang maging hindi mahulaan. Tumitingin-tingin si Zia na sa paligid ng gusali, naghahanap ng mga bagay na maaari niyang gamitin laban sa mabilis na osa. Nang makita niya ang umaandar na electric saw, agad siyang nagpaputok ng palaso sa osa, at mabilis na tumakbo palayo. Yumuko ang osa upang iwasan ang palaso. Sinamantala ni Zia na ang pagkakataong ito upang tumakbo papunta sa harap ng electric saw. Pagdating niya roon, tinakbo niya ang electric saw gamit ang katawan niya, upang hindi ipaalam sa osa ang kanyang plano. Nang sapat na ang lapit ng osa kay Zia na, biglang binilisan nito ang takbo. Agad na tumalon si Zia na sa gilid, dahilan upang sumugod ang osa direkta sa electric saw na nasa likuran niya. Hindi nakapag-react ang osa sa oras, at tumama ang kaliwang sungay nito sa electric saw. Ngunit sa halip na maputol ang sungay nito, ang electric saw mismo ang nasira. Nang makita nila ang nangyari, parehong nanlamig sina Liang Dong at Zhang Li sa kaba. Pagkabawi ni Zia na ng balanse, agad siyang kumuha ng isang palaso, at itinutok ito sa osa. Ginamit niya ang mas marami niyang enerhiya sa palaso, na nagbigay rito ng mas matinding lakas. Nang pakawalan ni Zia na ang palaso, tila imposible na itong pigilan, na para bang kayang batasin ang kahit anong hamarang sa daraanan nito. Saglit na nagulat ang osa sa atake ni Zia na, ngunit mabilis din itong naging kumpiyansa. Yumuko ang ulo nito, tumayo, at ginamit ang sungay nito upang salagin ang palaso ni Zia na. Hindi man lang natinag ang osa, kahit na nasira ang sahig sa likuran nito dahil sa lakas ng palaso. Napagtanto ni Zia na mataas na antas na halimaw ang osa. Sinabi ni Zhang Li kay Liang Dong na kailangan nilang umatras pa ng mas malayo. Patuloy na dumudugo si Huang Fan, ngunit wala silang magawa dahil hindi sila tinatantanan ng osa at wala itong balak na palayain sila. Samantala, sa loob ng silid, biglang gumalaw si Wang Jiangnong na naipako sa dingding, at binuksan ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang palaso na lang ang natira sa dingding, nawala na si Wang Jiangnong. Kasabay nito, sa Ganyun Reservoir, sinimulan na ni Minghi, at ng mga pulis ang pagpapakawala ng tubig mula sa lawa. Malaki na ang ibinaba ng lebel ng tubig, ngunit hindi pa rin nila makita ang mga gumagapang na nilalang. Ayaw ni Minghi na magsugal sa sitwasyon. Gusto niyang maghintay ng matiwasay hanggang sa tuluyang maubos ang tubig sa lawa. Nang hapon ding iyon, tuluyan nang naubos ang tubig sa lawa, at nagsimulang magtipon ang mga tao mula sa bayan sa paligid ng lugar. Ginamit ng mga pulis ang drone upang suriin ang lawa, ngunit mga buto lamang ang kanilang natagpuan. Ipinaalam ni Jingwei kay Minghi na hindi nila makita kung saan nagtatago ang mga gumagapang na nilalang. Sinuri na nila ang buong lawa ngunit ni bakas ay wala silang makita. Naisip ni Minghi kung maaaring tumakas ang mga nilalang pataas sa agos ng tubig. Sinabi ni Jingwei kay Minghi na kung ganoon nga, magiging napakahirap nilang hanapin ang mga ito. Sinabi naman ni Minghi na ayos lang iyon dahil sa pagkatuyo ng lawa, mababawasan ang lugar ng galaw ng mga nilalang, na siyang magpapababa ng panganib sa mga tao sa bayan.
Biglang napasigaw sa gulat ang isang pulis na may hawak ng tablet na nakakonekta sa drone matapos makita ang napakaraming buto sa lawa. Sa wakas, napagtanto ng mga tao sa bayan kung bakit biglaang naglaho ang lahat ng kanilang mga alagang hayop. Napagtanto ng mga pulis na malaking trabaho ang paglilinis sa lahat ng kalansay, kaya nagdesisyon si Jingwei na mag-assign ng mga tauhan na magbabantay sa lugar. Dumating sina Lin Hui, Hu Guangyi, at Tang Ning sa reservoir, matapos marinig na may natuklasan si Minghi sa tubig. Tinanong ni Tang Ning si Minghi kung may kinalaman ba ang mga buto sa nilalang na hinahanap nila. Simpleng sumagot si Minghi ng oo. Isang residente ng Furong Town ang nagpahiwatig na gabi na kaya marahil pagod na ang lahat. Inanyayahan niya silang pumunta sa Ancestral Hall para maghapunan, dahil naghanda ang punong bayan ng pagkain bilang pasasalamat sa kanilang pagsisikap. Kumain na si Tang Ning ng kanyang hapunan, kaya inutusan siya ni Propesor Tang na magbantay sa lugar para sa gabi. Sinabi niya na marami na silang nasayang na oras dahil kina Lin Hui at Hu Guangyi. Sinabi rin niya kay Minghi na magpahinga na at ipaubaya na ang pagbabantay sa kanya. Sinabi ni Minghi kay Tang Ning na dahil siya ang nagbabantay sa lugar, mas ligtas ang mga tao sa bayan. Matapos ayusin ang lahat ng kailangan, pumunta ang lahat sa Ancestral Hall. Habang kumakain sila ng hapunan, tinanong ni Minghi si Jingwei kung gising na ba si Wang Zhang. Ipinaalam ni Jingwei kay Minghi na narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan na tila nagising na si Wang Zhang. Balak ni Minghi na puntahan si Wang Zhang pagkatapos ng hapunan upang tanungin ito. Sinabi ni Jingwei na gusto niyang sumama kay Minghi, ngunit sinabi ni Minghi na maghapon na itong nagtatrabaho, kaya siya na lang ang pupunta mag-isa. Noong gabi ding iyon, palihim na naglakad si Wang Zhang papunta sa bahay ni Zhou Tao, at kumatok sa pinto. Tinanong niya kung nasa loob ba si Zhou Tao. Sumagot si Zhou Tao na nasa likuran siya ng bahay naliligo. Tinanong niya si Wang Zhang kung ano ang pakay nito sa biglaan nitong pagbisita. Sinabi ni Wang Zhang na dumaan lamang siya upang makita ito. Habang nagsasalita siya kay Zhou Tao, unti-unti siyang lumapit sa pinakamalapit na bintana at sinubukang sumilip sa loob. Habang sumisilip, sinabi niya kay Zhou Tao na biglaan ang pag-alis ni Wang Jun kaya siya ay nag-alala na baka hindi niya kayaning pamahalaan ang lahat ng mag-isa, kaya gusto niyang alamin kung may maitutulong ba siya sa anumang paraan. Ngumiti si Zhou Tao, at sinabi kay Wang Zhang na pumasok muna at umupo sa loob. Sinabi niyang susunod siya pagkatapos niyang maligo. Ilang sandali pa, pumasok si Zhou Tao sa loob at nilapitan si Wang Zhang. Muli niyang tinanong kung bakit ito dumalaw sa kanyang bahay ng 10 oras ng gabi. Hindi mapigilan ni Wang Zhang na mamula nang makita si Zhou Tao. Sinabi niya kay Zhou Tao na narinig niyang sumigaw ito noong gabing nangingisda si Wang Jun sa lawa. Sinabi ni Zhou Tao na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Wang Zhang. Hindi na niya ipinilit ang usapan at sinabi na dahil magkapit-bahay naman sila, aalagaan na lang niya ito sa pagkawala ni Wang Jun. Sinabi ni Zhou Tao kay Wang Zhang na tigilan na ang pag-uusap tungkol dito dahil nakakatakot para sa kanya, lalo na't mag-isa lang siyang nakatira sa bahay na iyon. Inamin niyang hindi siya makatulog kahit na gusto niya. Agad na nag-alok si Wang Zhang na samahan si Zhou Tao sa kanyang kwarto upang hindi ito matakot. Sinabi ni Zhou Tao na hindi tama ang ganitong klaseng bagay. Mabilis namang tinugon ni Wang Zhang si Zhou Tao, sinasabing ayos lang iyon dahil kailangan lang niyang magpanggap na siya si Wang Jun. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawa sa kwarto ni Zhou Tao. Pagkapasok nila, agad na hinawakan ni Wang Zhang ang baywang ni Zhou Tao. Niyakap ni Wang Zhang si Zhou Tao at muli niyang sinabi na narinig niyang sumisigaw ito noong gabing namatay si Wang Jun. Sinabi ni Zhou Tao kay Wang Zhang na tigilan na ang pagsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Ngunit sa halip na makinig sa pakiusap ni Zhou Tao, bumulong si Wang Zhang sa kanyang tainga na magiging masama para sa kanya kung maririnig ng mga tao sa Ancestral Hall na may kasama siyang ibang lalaki noong gabi bago namatay si Wang Jun. Sinabi ni Wang Zhang kay Zhou Tao na tigilan na ang pagpapanggap na wala itong alam sa kanyang sinasabi. Inamin niyang hindi siya nakatulog buong gabi matapos marinig ang sigaw nito. Sinabi ni Wang Zhang kay Zhou Tao na wala namang problema kung gagawin nila ito, lalo pat naging maayos naman daw siya sa ibang tao. Habang hinuhubaran si Zhou Tao, inamin ni Wang Zhang na matagal na niya itong gusto. Mukhang nagpasakop si Zhou Tao kay Wang Zhang,
at sinabi nitong huwag itong magmadali. Tinanong ni Wang Zhang kung paano siya dapat kumilos upang maging komportable si Zhou Tao. Sinabi ni Zhou Tao kay Wang Zhang na humiga ito, at siya ang nasa ibabaw. Agad namang sumunod si Wang Zhang, at matapos gawin iyon, inutusan siya ni Zhou Tao na ipikit ang kanyang mga mata. Habang nakapikit, pinuri ni Wang Zhang kung gaano daw kahusay si Zhou Tao sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Zhou Tao kay Wang Zhang na gusto niya ang panghuhuli ng mga lalaki para kainin. Ilang sandali pa, sumigaw ng malakas si Wang Zhang, kahit sa labas ng bahay maririnig ang sigaw nito. Tumayo si Zhou Tao mula sa kama, dinampot ang kanyang damit, at sinuot ito. Pagkatapos magbihis, dinilaan niya ang kanyang daliri at tinanong kung nagustuhan ba ni Wang Zhang ang nangyari. Umupo siya sa isang silya, at inalala kung gaano kaganda ang sigaw ni Wang Zhang. Samantala, si Ming He ay papunta sa bahay ni Wang Zhang nang mapadaan siya sa isang restaurant. Nabigla siya nang makita ang nakasulat sa signboard. Lumapit siya sa isang matandang nakaupo sa harap ng restaurant, at tinanong ito kung sino ang may-ari nito at kung sino si Miss Tao. Sinabi ng matanda kay Ming He na si Miss Tao ay si Zhou Tao, ang asawa ni Wang Jun. Binanggit nito na napakahusay ni Zhou Tao at magaling itong magluto. Mahal ng mga tao sa Furong Town ang pagkain na niluluto nito, kaya naman nakapagbukas siya ng restaurant na umaakit din ng mga tao mula sa ibang bayan. Nanlungo si Ming He sa narinig na mahusay magluto si Zhou Tao. Dagdag pa ng matanda, binaliwala ni Wang Jun si Zhou Tao, habang nag-aaksaya si Wang Jun ng oras sa pangingisda buong araw, si Zhou Tao naman ay abala sa mga gawaing bahay at sa pagnenegosyo. Gayunpaman, napansin nilang kamakailan lamang ay mas madalas nang manatili si Zhou Tao sa bahay, at hindi na gaanong nabubuksan ang restaurant. Kapag ito'y bukas naman, hindi na masarap ang mga pagkain, ayon sa reklamo ng isa sa mga bisita. Tinanong ni Ming He ang matanda kung kailan ito nagsimula at kung gaano kadalas binubuksan ni Zhou Tao ang restaurant dati. Sinabi ng matanda na nangyari ang insidente 10 araw na ang nakakaraan, at na regular na nagbubukas si Zhou Tao ng restaurant, kahit pa sa mismong bisperas ng bagong taon. Dagdag pa niya, ni minsan ay hindi niya nakita si Zhou Tao na magpahinga. Napansin ni Ming He na tila maraming alam ang matanda tungkol sa mga kaganapan sa Furong Town, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito upang tanungin kung may mga kakaibang pangyayari ba sa lugar kamakailan. Sinabi ng matanda na may isang lalaking may isang mata na nasa kagubatan na nag-aksaya ng pera dahil hindi nito pinipitas ang mga sariwang prutas. Mayroon ding babae sa tindahan ng damit na laging mali ang sukli. At ang mga matatandang sugarol ay naglalaro pa rin ng baraha sa labas kahit pa umuulan ng nyebe. Natapos ang matanda sa pagrereklamo tungkol sa sarili niyang malas at pagkatalo sa sugal. Naramdaman ni Ming He ang pagkailang, naisip niyang walang kinalaman sa kanyang investigasyon ang mga sinabi ng matanda. Bago umalis, sinabi ni Ming He sa matanda na hahayaan na lang niya itong magpalamig doon. Pagdating ni Ming He sa bahay ni Wang Zhang, hindi niya ito natagpuan. Nagtataka siya kung saan pumunta si Wang Zhang gayong dapat ay deliryo ito at dapat na nagpapahinga sa bahay. Naalala ni Ming He na malapit lamang ang bahay ni Zhou Tao kaya nagpasya siyang puntahan ito upang magtanong. Pumasok si Ming He sa gate ni Zhou Tao at hinanap siya. Lumabas si Zhou Tao mula sa kanyang bahay, sumandal sa pinto, at tinanong si Ming He kung bakit siya nito hinahanap. Sinabi ni Ming He kay Zhou Tao na gusto lang niyang itanong kung alam ba nito kung nasaan si Wang Zhang dahil kailangan niyang kausapin ito. Ipinaalam ni Zhou Tao kay Ming He na nasa bahay niya si Wang Zhang. Nagtaka si Ming He kung paano napunta si Wang Zhang sa bahay ni Zhou Tao. Ipinaliwanag ni Zhou Tao na natatakot daw si Wang Zhang na mag-isa at hindi makatulog, kaya pumunta ito sa bahay niya. Dagdag pa ni Zhou Tao, na para na ring magkapatid sina Wang Jun at Wang Zhang, at madalas pumunta si Wang Zhang sa bahay niya noon upang kumain at matulog. Sinabi ni Ming He na nauunawaan niya na, at tinanong si Zhou Tao kung maaari ba niyang gisingin si Wang Zhang para sa kanya. Sagot ni Zhou Tao, na nagluluto pa siya ng karne at kailangan pa niyang bantayan ito kung hindi ay masusunog ang buong palayok. Sinabi niya kay Ming He na nasa likurang silid si Wang Zhang, at pwede itong gisingin ni Ming He. Pumayag si Ming He. Nang papasok na siya sa bahay ni Zhou Tao,
Inimbitahan siyang kumain ni Zhou Tao dahil hindi raw niya kayang ubusin ang isang malaking palayok ng karne mag-isa. Agad namang sinabi ni Minghi na kumain na siya kasama ang lahat sa Ancestral Hall. Sinabi naman ni Zhou Tao na hindi raw maihahambing ang malaking palayok ng kanin sa Ancestral Hall sa kanyang husay sa pagluluto. Muli niyang inimbitahan si Minghi na tikman ang kanyang niluto. Ayaw man ni Minghi, pumayag siya ng pabiro at sinabing titingnan muna niya si Wang Zhang. Pumasok si Minghi sa bahay habang si Zhou Tao naman ay pumunta sa kusina. Kinuha niya ang isang malaking kutsilyo, itinaas ito ng abnormal na taas, at nananakot na tinadtad ang kung anuman ang nasa harapan niya.